Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na. Ay nanyayahan po natin ang bawat isa na magsipasok na po. Tayo pong lahat ay magsitayo at ating pong tawagin si Pastor Benji para po tayo pangunahan sa masiglang awitan. Amen. Tayo po ay magsitayong lahat at purihin natin ang Panginoon ngayong gabi. Are you excited to worship the Lord? Amen? Amen. Awitin po natin ang unang awitin. Blessed be the name. Purihin natin ang Panginoon sapagkat siya lamang ang nararapat sa lahat. Amen. On the first verse now, sing. All praise to Him who reigns above in majesty supreme, who gave His Son for men to die, that He might men redeem. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. His name above all names shall stand, exalted more and more. Lord God the Father's on right hand, where angel hosts adore. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Redeemer, Savior, friends of men, sown by the fall, thou hast devised salvation's plan, for thou hast died for all. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Come on! Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Last verse. His name shall be the Counselor, the mighty Prince of Peace, of all earth's kingdoms conqueror, whose reign shall never cease. Come on! Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Amen. The Bible says, come unto me, all that ye heavy laden, and I will give you rest. Amen. On the first verse. Hear, blessed Savior, calling day of praise. For ye heavy laden, come to me and rest. Come no longer tarry, I your load will bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am making lowly. Come and trust my mind. My yoke is easy and my burdens light. Second verse. Are you disappointed, wandering here and there, reaching sins of doubt and loaded down with care? Go on unfailing, struggle in your breast. Bring your sins to Jesus, He will give you rest. Come unto me, come on. I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am making lowly. Come and trust my mind. My yoke is easy and my burdens light. Third verse. Stumbling on the mountains, dark
natin lalong lugurin sa ating buhay. Amen? Sabi po ng awitin, sumasamba, sumasamo. Sa panahon ito po, higit na kailangan po natin ang Panginoon. Amen? First verse now. Sa iyo iaalay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbabago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Come on! Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sa iyong kabanalan, biyaya mo ay nakamtan. Sa iyo ay may kagalakan at buhay na walang hanggan. Tunay kang Maginoon, na malas ko sa Kalbaryo. Buhay man inalay mo, O Kristo, upang maligtas ang tao. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Last song, awitin po natin ang tanging alay ko. Amen? Wala po tayong ibang higit na pwedeng ialay sa Panginoon, kundi yung buhay mo, yung buhay ko, dahil sa pagliligtas ng Panginoon sa ating lahat. Yan, sa biyaya ng Diyos, sabi ng Biblia, for by grace are you saved through faith. Amen? Salamat sa iyo, aking Panginoon. Let's sing. Ko'y inibig mo at pinakilos. Ang tanging alay ko
Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataon na kayo po ay nakabalik dito sa bahay-sambahan, Panginoon, upang paglingkuran ka. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan na kami po ay makakapaglingkod sa iyo. Salamat po sa kalayaan na kami po ay nakapag-aral ng iyong salita, Panginoon. Salamat po sa kalayaan na kami po ay malayang lumapit sa inyo, Panginoon, na hindi namin kailangan dumaan na kahit sino man. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong awa, sa inyo pong walang katumbas na pagmamahal sa amin, Panginoon, sa kabila ho ng aming pong mga pagkukulang. Nawa po, Panginoon, ang buhay namin ay maging katanggap-tanggap sa inyong harapan, Panginoon, at malugod ang iyong pangalan. Ingatan niyo po ang aming pong mga kapatiran na nasa daan pa. Kayo po ang mag-ingat sa kanila at makasama rin po namin sila na maglingkod sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang panambahan ngayong gabi at gawin din po, Panginoon, maging pagkapala po kami sa isa't isa. Ito po ang aming pong samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. Zechariah chapter 10 verses 1 to 12 and chapter 11 verses 1 to 17. Ako po sa unang talata, kayo po sa susunod at sabay po tayo sa huling talata. Verse 1, hingin ninyo sa Panginoon ang ulan sa kapanahunan ng huling ulan, sa Panginoon na nagpapakidlat at kanyang bibigyan sila ng ulan at ang bawat isa'y ng damo sa parang. Sapagkat ang mga tirap ay nagsalita na walang kabuluhan at ang mga manghuhula ay magkakita ng isang kabulaanan at sila ay nagsasaysay ng mga kabulaanang panaginip. Sila ay nagsisialiw ng walang kabuluhan, kaya't sila ay nagsisiyaon ng kanilang lakad na parang mga tupa. Sila ay nagdadalamhati sapagkat walang pastor. Ang aking galit ay nag-alab laban sa mga pastor at aking parurusahan ang mga lalaking kambing sapagkat dinalaw ng Panginoon ng mga hukbo ang kaniyang kawan na nasangbahayan ni Huda at kaniyang gagawin silang parang magilas na kabayo sa pagkabaka. Sa kaniya lalabas ang batong panalok, sa kanyang pako, sa kanyang busog na pangbaka, sa kanyang bawat pinuno na magkakasama. At sila'y magiging parang mga makapangyarihang lalaki na yayapakan nila ang kanilang mga kaaway sa putik sa mga lansangan sa pagbabaka. At sila'y magsisilaban at sapagkat ang Panginoon ay sumasa kanila at ang mga ngabayo ay mga tutulig. At aking palalakasin ang sambahayan ni Huda at aking ililigtas ang sambahayan ni Jose at aking ibabalik sila uli sapagkat aking naawa sa kanila at sila ay magiging parang hindi ko itinakwil sapagkat ako ang Panginoon nilang Diyos at aking didinggin sila. At ang mga sa Ephraim ay magiging parang makapangyarihang lalaki at ang kanilang puso ay mga gagalak na gaya ng sa alak. Oo, ito'y makikita ng kanilang mga anak at mga gagalak. Ang kanilang puso ay masasayahan sa Panginoon. Aking susutan sila at sila ay papasanin sapagkat aking tinubos sila at sila ay magsisidami ng gaya ng kanilang dinami. At aking pangangalatin sila sa gitna ng mga bansa at aalalahanin nila ako sa mga malayong lupain at sila ay nagsisitahang kasama ng kanilang mga anak at magsisipagbalik. Aking dadalhin uli sila mula sa lupain ng Ehipto at pipisanin sila mula sa Assyria at aking dadalhin sila sa lupain ng Galaad at Libano at walang dakong masusumpungan para sa kanila. At siya'y magdadaan ng dagat ng kadalamhatian at hahawiin ang mga alon sa dagat at ang lahat ng kalaliman sa Nilo ay matutuyo at ang kapalaluan ng Assyria ay mababagsak at ang setro ng Ehipto ay mawawala. At aking palalakasin sila sa Panginoon at sila ay magsisilakad na paitaas at paibaba sa kanyang pangalan, sabi ng Panginoon.
Ibukas mo ang iyong mga pinto, o Libano, upang supukin ng apoy ang iyong mga sedro. Manambitan ka, o puno ng abito, sapagkat ang sedro ay nabuwal, sapagkat ang mga mabuti ay mabuwal. Magsipanimbitan kayo, o mga insina sa Basan, sapagkat ang matibay na gubat ay nasira. Ang isang hugong ng panambitan ng mga pastor, sapagkat ang kanilang kaluwalhatian ay nasira. Ang isang hugong ng ungal ng mga batang leon, sapagkat ang kapalaluan ng Hordan ay nasira. Ganito ang sabi ng Panginoon kong Diyos, pakanin mo ang kawan ng papatayin. Na mga pinapatay ng mga may-ari at hindi mga inaaring may sala, at silang nangagbibili ng mga yaon ay nagsasabi, purihin ang Panginoon, sapagkat ako'y mayaman, at ang kanilang sariling mga pastor ay hindi nangaawa sa mga yaon. Sapagkat hindi na ako maawa sa nagsisitahan sa lupain, sabi ng Panginoon, kundi narito aking ibibigay ang bawat isa ng mga tao sa kamay ng kanyang kapwa at sa kamay ng kanyang hari, at kanilang ipinamahamak ang lupain, at mula sa kanilang kamay ay di ko ililigtas sila. Sa gayoy aking pinapanginain ang kawan na papatayin, katotohanang kaawaang kawan, at nagdala ako ng 2 tungkod, at ang isa'y tinawag kong maganda, at ang isa'y tinawag kong mga panali, at aking pinapanginain ang kawan. At aking ihiwalay ang 3 pastor sa 1 buwan, sapagkat ang aking kaluluwa ay nagsawa sa kanila, at sila ay nayamot sa akin. Nang magkagayoy, sinabi ko, hindi ko na panginginainin kayo, ang mamamatay ay namamatay, at ang nanghihiwalay ay mahiwalay, at ang mga iwan ay mga kainan ng laman ng isa't isa. At hiniwakan ko ang aking tungkod na maganda at aking binali upang aking sirain ang aking tipan na aking ipinagkapagtipan sa lahat ng mga bayan. At nasira ng araw na yaon, at ganito nakilala ng kaawa-awa sa kawan na nagmamasid sa akin na yaoy salita ng Panginoon. At sinabi ko sa kanila, kung inaakala ninyong mabuti, bigyan ninyo ako ng aking kaupahan, at kung hindi, inyong babayaran. Sa gayoy kanilang tinimbangan ang kaupahan ko ng 30 putol na pilak. At sinabi ng Panginoon sa akin, ihagis mo sa magpapalayok ang mainam na halaga na aking inihalaga sa kanila, at aking kinuha ang 30 putol na pilak at inihagis ko sa nagpapalyok sa bahay ng Panginoon. Nang magkagayoy, binalik ko ang aking 1 tungkod sa makatuwid bagay ang mga panali upang aking mahasira ang pagkakapatiran ng Huda at ang Israel. At sinabi sa akin ng Panginoon, magdala ka pa uli ng mga kasangkapan ng isang mangmang na pastor. Sapagkat narito, ako'y magtitindig ng 1 pastor sa lupain na hindi dadalawin yaong nangahihiwalay, ni hanapin man yaong nangliligaw, ni pagagalingin man yaong mga pilay, ni pinapanginainan man yaong mga magaling, kundi kanyang kakanin ang laman ng mataba at lulurayin ang kanilang mga kuko. Sabay-sabay po tayo sa verse 17. Sa Sa aba ng walang kabuluhang pastor na nagpapabaya ng kawan, ang tabak ay sasapit sa kaniyang kamay at sa kaniyang kanang mata. Ang kaniyang kamay ay matutuyong mainam at ang kaniyang kanang mata ay lalabong lubos. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Marin po tayo makaupo.
takes him is but a stepping stone along the trail that's winding always upward. This troubled world is not my final home, but until then my heart will go on singing. Until then with joy I'll carry on, until the day my eyes behold the city, until the day God calls me home. The things of earth will dim and lose their value if we recall they borrowed for a while, and things of earth that cause the heart to tremble, remember there will only bring a smile. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me home. But until then, my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me home. Until the day God calls me home. Amen. Tayo pong ngayon ay dadayo na sa malagang parte ng ating panambahan. Hiniling po ang bawat isa na magsitayo. At samahan niyo po ako na magbasa ng salita ng Diyos. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 6 verse 33. Matthew 6:33. Ito po ay sa English po, sa English. Ito po ay pamilyar na verse sa ating lahat, no po. Matthew 6 verse 33. Ating pong sabay-sabay na basahin. Ready, begin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa panibagong opportunity na binigay niyo po upang magbahagi ng inyong salita. Pagpalain niyo po ang aming pong pag-aaral, Panginoon, ng inyong salita at nawa po ay malugod ka namin, Panginoon, sa pamamagitan nito. Kayo pong humubog sa amin at magpalago sa aming buhay, Panginoon. Ang lahat po ito ay aming pong samot dalangin. Salamat namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po tayo makaupo. O sabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
meron lamang po akong tatlong katanungan. Kumbaga, tatlong katanungan po. Number 1, ano po ba yung sinasabi na kingdom of God? Kasi sinabi dito, but seek ye first the kingdom of God. Bo? But seek ye first the kingdom of God. Ano po ba yung kingdom of God? Bago po tayo tumuloy, naranasan na ho ba natin na tayo ay, siyempre tayo yung mga pangangailangan. Naranasan na ho ba natin na tayo ay humingi, pero parang hindi sinasagot? Parang walang sign. Lord, bakit parang ayaw mo akong pagpalain? Lord, naghihirap na kami, bakit ayaw mo kaming bigyan? Oh, Lord, kailangan ko to. Lord, gusto ko to. Naranasan niyo na po ba yun? Ako personally, naranasan ko na ho yun. Maraming beses na. At nais ko po na maging malinaw sa atin kung bakit minsan or kadalasan, di ko po alam sa sitwasyon ng bawat isa, kung bakit parang hindi sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin. Ano ho? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Isaiah, hindi. James chapter 4. James chapter 4 verse 3. James chapter 4 verse 3. Mga halimbawa po kung bakit, mga dahilan kung bakit hindi. Ayan, verse 3. Basahin ko po. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. Diba? Self-explanatory na itong verse na ito eh. Bakit hindi ibinibigay? Bakit hindi natin, ye ask and receive not. Bakit di natin tinatanggap? Kasi yung hangarin ng puso natin o ang hangarin natin ay para ma-fulfill ang ating sariling laman. So, isa ho yun, no? Isa ho yun sa dahilan. Bakit hindi natin natatanggap yung ating mga hinihingi? Isa pa pong verse, Psalms chapter 6, verse 18. Psalms chapter 6, verse 18. Psalms chapter 6, verse 18. Basahin ko. Ay, hindi. Mali ako. Mali. Mali po ako ng verse. 1 John 5:18 pala. 1 John. Pasensya na po. 1 John chapter 5, verse 4. Ano ba to? And 1 John chapter 5 verse 14. 1 John chapter 5 verse 14. And this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us. So isa sa mga dahilan kung bakit hindi natin natatanggap yung ating mga pinapanalangin, hindi natin ipinapanalangin yung mga bagay according to his will. Ano ho? According to his will. So hindi porket kailangan natin o hindi porket nasa isang sitwasyon tayo at naghahanap tayo ng sagot, makukuha natin yung sagot sa pamamaraan na gusto natin. Naiintindihan po ba natin? According to his will. So kailangan according to his will. So ang tanong ho, ang sabi kasi dito is, but seek ye first the kingdom of God. Ano ho ba yung kingdom of God? Kasi sabi, in all these things shall be added unto you. Diba ho? In all these things shall be added unto you. But first, seek ye the kingdom of God. Ano po ba yung kingdom of God? Atin pong basahin ang Romans chapter 14. Romans chapter 14. Romans chapter 14 verse 17. Romans 14 verse 17. For the kingdom of God, diba, is not meat and drink,
but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. So yun yung kingdom of God na tinutukoy, no? Righteousness. Ano po ba yung righteousness? Righteousness is living a life that is well-pleasing to God. Living a life that is well-pleasing to God. So, hindi lang pala basta ang pag sinabi na seek ye first the kingdom of God, hindi lang basta nagsisimba, nagdadasal, nag-o-offering, nagso-soul winning. Hindi lang siya basta isa. Seek. Bakit ba tayo naghahanap? Hindi ba para gawin? It is seek and do. Seek and do. Parang paghahanap po ng trabaho. Di ba? Pag naghahanap po ba na tayo ng trabaho, naghahanap lang po ba tayo? Pag nakakita tayo ng trabaho, anong ginagawa natin? Nagtatrabaho, di ba? Di ba ho? Di ba? Ganyan lang kasimple. Pag nakita ka ng trabaho, nagtatrabaho. Pag naghahanap ka ng, dito sa church, pag maghahanap ka ng didiligan, anong gagawin mo? Magdidilig. Amen po? Di ba? Ganun. Pag naghanap ka ng didiligan mo. Di ba? Same din ho dito. Sa seek ye first the kingdom. Pag hinahanap natin, ipapamuhay natin. Tama po? Hindi lang tayo basta naghahanap. Hindi lang tayo basta hihingi. Ipapamuhay ho natin. Hindi lang natin basta aalamin. Ipapamuhay ho natin. Na ako, hindi ko na ako magtuturo. Dito na lang sa sarili ko, di ba? Ako hirap. Sa totoo lang. Ako hirap. Marami po akong struggles. Marami ho akong struggles. Pero ang sinabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Ano ba yung kingdom of God? Righteousness. Di ba po? And peace. And joy in the Holy Spirit, in the Holy Ghost. Napakalinaw ho sa sinasabi ng Bible na kung gusto natin na tayo ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon, kailangan nating mabuhay na naaayon sa Kanyang kalooban. Di ba ho? Di ba ho? Kung gusto natin na tayo ay pagpalain, sino bang may ayaw ng pagpapala? Kaya lang minsan, kaya tayo naglilingkod dahil meron tayong kailangan. Kaya tayo naglilingkod dahil meron tayong kailangan, dahil meron tayong gusto. Ako naranasan ko yan kasi meron po akong business na sinusubukang aralin. May business akong sinusubukang aralin. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako nito. Ma-master ko to kasi para makabili ako nito. Gusto ko ng material na bagay. Di ba? Yun kaagad yung nasa isip ko. Guilty ako, inaamin ko sa inyo. Guilty ako dun. Kasi material na bagay agad ang hinahanap ko. Pagpalain niyo yung business ko para makabili ako nito. Nung nag-reflect ako na bakit parang hindi ako pinagpapala ng Panginoon. And then nabasa ko yung mga verses na binasa ho natin. Sabi ko, bakit? Yun pala. James 4, that ye may consume it for your lust, or for your own lust. Dahil sa sarili kong tawag ng laman. Di ba ho? Amen po. So, yun. So, we should live righteously. We should seek for God's righteousness. We should live well-pleasing or pleasing in the sight of God. Yun po yung sinasabi na righteousness. To be right with God. To live life well-pleasing to Him. Yun po yung righteousness na sinasabi dito. The kingdom of God is righteousness and peace. Peace. Tayo po ay para maging to live peaceably with everyone. Di ba? Sabi sa Bible, live peaceably.
maging ang Tagalog ng peace. Kalimutan ko. So to live peaceably, to live with peace. Paano tayo makakatanggap ng peace kung tayo ay intentionally nagkukos tayo ng gulo sa isa't isa? Diba? Sino ho dito ang naka-offend na ng kapwa? Ako lang. Si Ma'am Vicky, si Ma'am Ethel. Diba? Naka-offend na ng kapwa. Diba? Yun lang eh. Kaya lang, pag naka-offend tayo, nakakaramdam ba tayo ng peace? Pag alam nating may na-offend sa atin? Hindi. Di ba? Hindi. Minsan tayo pa galit. Kahit tayo yung mali, tayo galit. Minsan naman, hindi natin sinasadya maka-offend. Mag-sorry ka na, nag-sorry ka na, galit pa din. Di ba? Asan yung peace? Ang sinasabi, paano natin makakamtan yung kaharian ng Diyos? Ito pong kaharian na to, hindi yung literal na kaharian. Kahit merong literal na kaharian, pero hindi po yung literal na kaharian ng Diyos ang tinutukoy. Ang sinasabi ho ito yung spiritual realm ang tinutukoy ho dito. Hindi ho yung literal na kaharian. So the kingdom of God is righteousness and peace. So sabi kong babasahin po natin yung the rest of chapter 14, nakalagay ho dyan, simulan natin sa 13. Let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block or ng katitisuran or an occasion to fall in his brother's way. Diba? I know and I am persuaded by the Lord Jesus, verse 14, that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. Verse 15, but if thy brother be grieved with thy meat, thou walkest thou not charitably. Destroy not him with thy meat, for whom Christ died. Ang tanong, para kanino ba namatay si Kristo? Di ba? Para kanino ba namatay si Kristo? Segue lang tayo. Para kanino namatay si Kristo? Basahin natin, John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe it on Him. Diba? Para sa tao. Diba? Para sa tao. So sabi dito, we should be at peace with everyone, sabi sa Bible. Hindi tayo dapat maglatag ng ikatitisod ng ating kapwa, ng ikababagsak ng ating kapwa, ng ikaka-offend, ikaka-discourage para hindi magpatuloy. Di ba ho? Ako, nung time na bata pa naman po ako, nung nalaman ko na may hindi nagsimba, na huminto sa pagsisimba, nang dahil sa akin, dahil na-offend sa akin. Dati, wala lang sa akin, walang pakialam. Sabi ko, hayaan siya. Siya naman yung hindi lalago eh. May mga ganun na. Ngayong medyo nakakaintindi na ako, nung nalaman ko at nare-recall ko yung mga pangyayari na ganun, na-offend ako sa sarili ko. Parang nalungkot ako. Kasi parang dahil sa akin may tao na nawala, or dahil sa akin may kapatid na nawala, dahil sa akin may kapatid na hindi na nagpatuloy, na dahil sa akin naging mahina, dahil sa akin, napakadami. Nakita ko na big deal ito. Sabi ko, kapatid mo yan eh, namatay si Kristo para sa kanya. Tapos tatratuhin mo ng ganun. Di ba? Ang sabi sa Bible, we are redeemed basahin natin sa 1 Peter. Hindi ako nagkakamali, 1 Peter. Ayan, 1 Peter, chapter 1, verse 18. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ,
as of a lamb without blemish and without spot. Ang ating kapatid ay tinubos ng banal na dugo ni Kristo. Di ba ho? Ang ating kapatid ay tinubos ng banal na dugo ni Kristo. So bakit ganun na lang natin tratuhin ang isa't isa paminsan? Hindi man hulagi, pero bakit paminsan? Paminsan nakakalimutan natin na tayo ay tinubos lang rin. Paminsan iniisip natin na tayo ay mas matuwid. Dahil ba mayroon tayong mas mataas na pinag-aralan? Dahil ba mayroon tayong mas makapal na wallet? Dahil ba mayroon tayong mas malaking bank account? Amen po. Dahil ba walang pinag-aralan? Dahil ba nagtitinda lang siya ng balot? So, we are not living in peace with each other. Wala yung kapayapaan na sinasabi ng Panginoon na dapat nating hanapin sa Kanya. Yung peace na manggagaling sa Kanya. Ano ho? Yun po yung sinasabing peace. Pangatlo is yung sinasabi, the kingdom of God is joy in the Holy Ghost. Ano po ibig sabihin ng joy? Ano po yung sinasabi na joy? Joy in the Holy Ghost. Ano po yung sinasabi na joy in the Holy Ghost? Joy in the Holy Spirit. Kasi kahit mga unbeliever, marunong nakakaramdam ng joy di ba? Di ba? Ang unbeliever nakakaramdam ng joy So ano yung sinasabi dito na joy? Joy in the Holy Ghost. Joy in the Holy Ghost. Yung sinasabi ho dito na joy in the Holy Ghost is yung kukunin natin example sila Paul and Silas. Paul and Silas. Nung sila po ay kinulong, sila ay tinorture, sila ay pinahirapan, kinulong. Ano po ang ginawa nila sa kulungan? Ginawa nila sa kulungan? Ginawa nila? Nanalangin at nagpuri. Di ba? Nanalangin at nagpuri. Yun po yung sasabi na joy in the Holy Ghost. Yung, Tagalog, yung aliw na galing sa Panginoon. Yung kaaliwan na galing sa Panginoon. Yung kahit hirap ka na kahit hirap na tayo na kaya nating kumanta, kaya nating magsaya, kaya nating mag-rejoice, kaya nating magpuri, kaya nating ngumiti. Di ba? Yun po yung sinasabi na joy in the Holy Ghost. Yung kaaliwan na nanggagaling sa Panginoon. So lahat po ito, kung lahat po ito, yung dapat nating hanapin. Seek ye first the kingdom of God. Ito po yung dapat nating hanapin. Ngayon, dadako po tayo sa pangalawang tanong. Kasi yung unang tanong what is the kingdom of God? So yun, basa po natin sa Romans chapter 14, verse 17. Ngayon ang tanong, pangalawang tanong, why do people prioritize earthly things rather than the things of God? Why do people, regardless Christian or unbeliever, di ba? More so sa Christian. Since alam naman na natin, 6:33, lagi natin yan naririnig. But seek ye first the kingdom of God. Minsan kapag roll the verse, paunahan pa dyan pag hindi sa 6:33, John 11:35, John 3:16, Philippians 4:13. Di ba ho? Alam natin i-recite, alam natin. Pero bakit? Dadako po tayo dun sa pangalawang tanong, bakit? Bakit hindi inuuna ng tao ang mga bagay na kay Kristo? Bakit hindi ko inuuna yung mga bagay na kay Kristo? Bakit inuuna ko yung mga material na bagay? Bakit to? Natanong nyo na po ba sa sarili yun? Natanong na po ba natin sa sarili natin yun? Bakit inuuna ko yung mga bagay na hindi kay Kristo? Minsan, malinaw na nangungusap sa atin sa Panginoon na wag nating gawin, pero ginagawa natin. Malinaw na sinasabi ng Panginoon, wag mong pasukin yan, pero papasukin natin. Diba? Ngayon, pandemic, maraming nagbi-business. May mga kakilala ko, hindi ko na sabihin kung sino, mga Kristiyano. Pero, ang alok, illegal.
na business, hindi naman droga, pero hindi legal. So illegal, di ba? Bakit tayo doon humahantong? Bakit yun ang inuuna natin? Bakit ganun? Bakit yun ang inuuna ng tao? Bakit hindi yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon? Ang dami niyang inutos sa Bible, ang dami niyang sinabi sa atin, ni-reveal na. Pero bakit hindi natin makuha na sundin? Ano ho ang humahadlang? O ano pong nasa isip natin? Anong nasa puso natin? Bakit? Basahin ho natin Isaiah chapter 55. Isaiah chapter 55. Isaiah chapter 55. Verses 7 to 9. Diyan na po ba kayo? Basahin ko. Verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. And let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Balik po tayo sa verse 7. Verse 7. Bakit? Bakit inuuna ng tao ang mga bagay na makamundo? Bakit wala tayong interest? Minsan wala tayong interest, minsan kadalasan pa nga eh. Wala tayong interest sa mga makabuluhang bagay. Di ba ho? Sabi dito, let the wicked forsake his way. So balik rin natin. Kasi ayaw nating iwan. May mga bagay tayo na ayaw nating bitawan. Amen ho? May mga bagay tayo na ayaw nating bitawan. Di ba ho? Hindi na tayo, wala tayong kailangang i-sugarcoat. May mga bagay, may mga ugali tayo na hindi nating kayang bitawan. Alam natin, nakakatisod tayo pag sa ganitong ugali. Alam natin na kapag kumain tayo ng ganito, nakaka-offend tayo. Alam natin, pag ganito tayo magsalita, ganito tayo kumilos. No? Alam natin kung anong inuutos ng Panginoon. Pero bakit? Bakit hindi natin inuuna yung mga bagay na inuutos siya sa atin? Kasi sabi dito, let the wicked forsake his way. Hindi natin kayang iwan. Di ba? Hindi natin kayang iwan. Kahit yung pag-iisip natin na hindi matuwid, hindi natin kayang bitawan, hindi kaya. Hindi tayo willing. Hindi tayo porsigido. Tama ho? And the unrighteous man his thoughts. Di ba? Maaaring matuwid matuwid tayo sa ating mga kinikilos, pero hindi natin basa ang isipan ng bawat isa. Di ba ho? Tama ho? Hindi natin basa ang isipan ng ating isa. Pero tayo mismo, ako po'y naniniwala, tayo mismo sa ating mga sarili, alam natin, sabi natin minsan, nakakaisip tayo ng hindi maganda laban sa ating kapwa. Di ba? Gusto natin lalamangan. Gusto natin pagkakakitaan. Gusto natin na busuhin. Di ba? Hindi lang. At sa maraming bagay pa. Alam natin na kahit minsan gusto natin kumapit sa patalim. Di ba? Kapag gipit na gipit, sa patalim ang kapit. Di ba? Totoo yun eh. Yun ang buhay eh. Yun ang buhay ng tao eh. Di ba? Pag hindi alam ang gagawin, kapag wala kay Kristo, at hindi yung kaluwalhatian niya ang hinahanap, sa patalim kumakapit. Amen po? So, verse 8, for my thoughts, ito pa, isa pa po, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. O bakit hindi inuuna ng mga tao o ng mga Kristiyano, kadalasan mga Kristiyano pa, hindi inuuna ang mga bagay o hindi sinusunod ang mga bagay na sinasabi ng Diyos? Bakit? Kasi yung isipan ng Diyos, hindi natin isipan. Di ba? Yung isipan ng Diyos, hindi natin isipan. Yung pamamaraan ng Diyos, hindi natin pamamaraan.
In short, sa ibang banda, yung pamamaraan natin ang gusto nating masunod. Yung sarili nating kaisipan, yun ang sinusunod natin. Gusto po ba nating malaman ang kaisipan ng Panginoon? Say amen. Amen. Opo, ito po ang kaisipan ng Panginoon. Oh. Andito na po. Andito po ang kaisipan ng Panginoon. So wala tayong dahilan. Hindi ko alam kung anong iniisip ng Panginoon eh. Di ba? Wala tayong dahilan. Andito na eh. For my thoughts are not your thoughts. May mga pamamaraan siya. Kaya lang hindi tayo willing tahakin yung road na nilagay niya sa atin, yung nilaan niya para sa atin. For example po, gawin natin example yung yung Israelites. Mga Israelites. Diba? Mga Israelites. Gawin natin example sila. Nung nilabas sila ng Panginoon sa Ehipto, dalawa ho ang pwede nilang daanan. Sa taas, which is yung pinakamaikli, papunta sa Promised Land. At sa baba, which is yung mahaba. Kasi kung dapat pala dinownload ko yung map. So, ito yung Egypt. Kunyari, ito yung Egypt. Dito yung Promised Land. Pwede silang dumaan dito. Pero bakit sila dito sa baba pinadaan ni Kristo? Bakit ho? Kasi pag dito sila dumaan, dadaanan nila yung lupa ng mga Pilisteo. Which is, at that time, ang alam lang ng mga Israelita ay maging mga alipin. Wala sa kanila yung warrior mindset. Di ba? Wala pa, hindi pa sila marunong makipagdigma, hindi sila marunong makibaka or what, makigera. Dinala sila ng Panginoon dito sa baba, which is sa Red Sea. At doon pinakita ng Panginoon na kung paano siya sumasa kanila. Di ba? Andun eh. Kahit nung nandun na sila sa Red Sea, sabi nila, bakit mo kami dinala dito para ba dito kami patayin at hindi sa Ehipto? Kung babasahin niyo ang Exodus, ilang beses nilang sinabi yun. Di ba? Sa Red Sea, hinati ng Panginoon yung Red Sea. Nakatawid sila. Dumaan sila pababa sa wilderness. Sa baba. Unti-unti silang binild up ng Panginoon. Unti-unti silang binild up ng Panginoon. Ilang beses silang pinakitaan ng miracles. Ilang beses silang iniligtas sa mga dangers. Di ba? So, yung pamamaraan ng Panginoon ay hindi natin pamamaraan. Kung tayo yun, shortcut eh. Di ba? Kung tayo yung shortcut eh, ito yung pinakamalapit, bakit pa tayo sa baba dadaan? Kasi hindi natin alam kung anong iniisip ng Panginoon. Ang sinabi niya, di ba, kapag dinala ko sila dito, sa taas ko sila dinaan, tatakbo sila pabalik sa Egypt. Matatakot sila. Tatakbo sila pabalik sa Egypt. Amen po. Hindi natin, tayong mga tao, hindi natin alam ang pamamaraan. Hindi natin alam kung ano yung laman ng bukas. Amen po. Hindi natin alam ang laman ng bukas. Hindi natin alam ang laman ng next week. Pero alam ng Panginoon. Kaya nga ho, napakaganda na hinahayaan natin ng Panginoon ang mag-direct sa mga bawat hakbang natin. Kung saan tayo hahakbang. Kasi alam niya yung hinaharap eh. Alam niya yung hinaharap katulad ng ng Israelites. Alam niya yung hinaharap. Kaya imbis na dalihin niya sa shortcut, dito niya dinala sa long cut. Kung saan mas nakaranas sila ng maraming milagro na ginawa ng Panginoon. Pinakain sila ng pagkain ng mga anghel. Yo? And yet, pagdating doon sa wilderness, nagduda pa rin sila. Nag-doubt pa din. Ganyan ho ang isipan natin mga tao. Ang isipan natin, ang isipan ng Panginoon, inire-reveal niya. Yung plano niya sa atin, i-reveal na. Pero, sa kabila ng lahat ng mga milagro na ginawa niya sa ating buhay, bakit nagkakaroon pa rin tayo ng lugar
para sa mga isipan na mali. Mga isipan na pagdududa, mga isipan na mga doubts. Di ba? Ba't binibigyan pa natin ng space sa ating mga isipan yung doubts and fear? Di ba? Bakit binibigyan pa natin ng puwang? Amen po? Di ba? Kasi inire-reveal ng Panginoon yung plano niya sa atin. Number 1 is the mind of man is not the same of God with God. It's sa Isaiah 55, 7-9. Number 2 is because of fear. Because of fear. Kung example po dito ay si Moses to Pharaoh. Because of fear. Fear na hindi natin kaya. Fear na hindi natin parang nagda-doubt tayo sa sarili natin. Isang example po ay yung kay Moses. Nung time na si Moses ay pinapabalik ng Panginoon kay Pharaoh o sa Egypt para palayain ang kanyang mga kababayan, ang mga Israelites. Sabi niya kay Moses, pumunta ka kay Pharaoh at sabihin mo na palayain yung aking mga... Ang sabi ni Moses sa Exodus chapter 3 verse 11, ang sabi niya, sino ba ako? Panginoon, sino ako para humarap kay Pharaoh? And Moses said unto God, who am I that I should go unto Pharaoh? And that I should bring forth the children of Israel out of Egypt. Sino ako para mag-lead sa kanila? Panginoon, sino ako para mag-lead? Sino ako para pumunta sa misyon? Kasi mission to eh. Di ba? Binigyan siya ng mission ng Panginoon. Sino ako para pumunta sa mission field? Sino ako para tumayo dito? Yung fear. Yung takot. Bakit? Kasi hindi tayo nakatingin tayo sa sarili po natin. Nakatingin po tayo sa sarili nating kakayanan. Nakatingin tayo sa sarili nating qualifications. Tama po? At isa sa mga malungkot na katotohanan, minsan kaya ayaw natin mag-involve kasi baka maranasan natin yung ginagawa natin sa kapwa natin. For example, example ko po sarili ko ulit. Kapag dati, may mga kaibigan ako dito sa church, kapag tinawag mag-pray sa harap, tinatawanan namin. Tinatawanan namin. Kayo magkakaklase, tatawanan, tinawag ka mag-pray sa harap. Tatawanan namin. Tinawag na mag-Bible reading. Tinawanan namin. Tinatawanan namin. Ano nangyari ngayon? Ngayon ako, iniisip ko, ako rin tatawanan. Di ba? Natatakot ako kasi baka ako rin tawanan. Kasi ginagawa ko eh. Natatakot ako na baka pag umakyat ako sa taas, pagbulong-bulungan ako. O pag uwi ng mga tao, pagkwentuhan ako. Ganyan. Natatakot ako. Bakit? Kasi gawain ko eh. Kasi gawain ko po eh. Gawain ko siya nung araw eh. Ganun ako eh. Yung maling takot na tayo mismo ang nagtanim. Di ba? Sabi nga niya, magtapon ka ng basura, babalik sa'yo eh. Di ba? So because of fear, maling takot. Mas takot ka sa sasabihin ng tao, mas takot ka sa magiging pagtatawanan ka kaysa sa inuutos ng Panginoon. Mas takot tayo sa kapwa natin kaysa dun sa kapangyarihan ng Panginoon na pwede nating may experience, no? Yung palo ng Panginoon. That's number 2, because of fear. Living by sight and not by faith. It is living by sight and not by faith. Sinabi na nga na tayo ay tinubos at ang Panginoon ang sumasa atin, di ba? Be of good cheer, I have overcome the world. Napagtagumpayan na ni Kristo. Pero bakit? Bakit pa rin tayo takot? Di ba po? Number 1 is, the mind of man is not the same with God. Number 2, because of fear. Number 3,
we listen to the call of our own flesh. Bakit? Question number 1, what is the kingdom of God? Question number 2, alam na natin kung ano yung kingdom of God. Alam natin kung ano yung dapat natin gawin. Number two question is, bakit hindi natin ito inuuna? And number 3 answer is, we rather listen to the call of our own flesh. Mas pinapakinggan po natin yung tawag ng sarili nating laman. No. Mas pinapakinggan natin yung tawag ng sarili nating comfort. Dito ako, aircon dito. Dito ako magsisimba, aircon dito eh. Ha? Hindi ko da-drive yan kasi tumitirik yan. Naalala ko yung kwento ng L3 nung bago pa yung L3. Bago pa yung L3. Before yung L3. Laging hindi new na bago, before na bago. Yung dating sakyan, tumitirik. Tumitirik yon. Ngayon po, ang pastor natin naghahanap ng driver. Na kailangan mag-drive nung sasakyan na yun, nung tumitirik, kasi kailangan gamitin eh. Nagtuturuan. Ayokong tumitirik yan eh. Ayokong drive yan. Pastor, si ano na lang, may ginagawa po ako eh. Pastor, si ano na lang po kasi magsusulwining po ako eh. Pastor, si ano. Alam naman natin pastor, hindi siya namimilit. Diba? Okay, hanap siya iba. Tawagin niya si Pastor Neil Boy. Pastor Neil Boy Labok. Sige po, pastor. Talagang si ano yun eh. Laging excited. Sige po, pastor. Tuwing sasabihin na, Brother Neil, pwede bang i-drive mo tong sakyan na to? Nakalimutan ko na sakyan yun. Sige po, pastor. Ngayon, napagkasunduan na ibenta yung tumitirik na yon at bumili ng panibagong sakyan, panibagong L3. Ayan na. Agawan na. Bago eh. Pastor, ako na magdadrive. Diba? Pastor, ako na mag-drive. Di ako mag-solvini ngayon. Pastor, ako na mag-drive. Ano sabi, Pastor Cody? Hindi, si Pastor Neil Boy, kay Pastor Neil Boy yan, naka-assign. Bakit? Kasi nung hindi komportable, ayaw. Ngayong malaki comfort dahil bago, nag-aagawan. Same din ho sa atin, di ba? Inuuna natin yung tawag ng sarili nating laman, tawag ng sarili nating comfort. Kapag hindi biased sa atin, ayaw natin. Which is yung initial reaction ng laman eh. Di ba? Sino bang may gustong mahirapan? Di ba? Gusto natin laging happy-go-lucky. Yan. We listen to the call of our own flesh, of our own comfort. Minsan, of our own, kasi nahanap natin yung social acceptance. Common na common sa young people, no? Common na common po yan. Minsan, kahit saan sa atin. Yung social acceptance. Ako, isa sa naging struggle ko, social acceptance eh. Kapag masyado kang matuwid sa, kung masyado akong banal, wala akong kaibigan. Mga kaibigan ko, ayun, sumama sa akin. Naranasan ko yan eh. Pag naalala ko yung mga sinasabi nila sa akin, baka lumampas ka naman sa langit niyan. Although, istorya yon na lagi ko naririnig sa mga mas matatandang Kristiyano na sinabi nila na may mga magulang nila mismo sasabihin sila. Ngayon, first hand ko na experience, parang pagka naka-long sleeve ako, nagmamadali ako sa labas. Ayoko makita na naka-long sleeve ako. One time, pumunta akong 7-Eleven, Sunday yon, bumaba ako 7-Eleven. Yung mga kabasketball ko, mga kalaro ko ng basketball, nandun. Tapos nakita ako, sabi, banal ka pala. Sabi ganun. Kasi ang dami ng comments, nagtatawanan sila. Di ba? Yung takot na hindi ka tanggapin ng circle na gusto natin. Di ba? Yung social acceptance, minsan yung fear eh.
Lalo na kapag nakaranas tayo ng bullied tayo nung bata tayo. Siyempre parang pinipilit natin maging in. Di ba? Naghahanap tayo ng circle. Natatakot tayo kung bakit hindi natin inuuna yung kingdom ng Panginoon kasi natatakot tayo na baka hindi tayo tanggapin ng ating mga kaibigan. Layuan tayo ng ating mga kaibigan. Amen po? Social acceptance and self-satisfaction. Hindi tayo nasasatisfy. Mas nasasatisfy tayo dun sa gawa ng laman. Di ba? Nasasatisfy tayo ng manggulang. Di ba? Listen to the call of our own flesh. That is why, yun po yung sa question number 2, why do people prioritize earthly things rather than the things of God? Number 1, the mind of man is not the same with God. Ay nabasa natin sa Isaiah 55:7-9. Number 2, because of fear, wrong fear. Exodus 3:11, yung kay Moses. And number 3, we listen to our own flesh. Mas sinasagot natin yung tawag ng ating laman. Di ba? Iba-isip, bakit hindi pinaprioritize? Iba-isipan, iba ang tinitingnan, at iba ang pinapakinggan. So yun po yung mga sagot sa question number 2. Question number 3 po. Lapit na po tayo matapos. Question number 3. Bakit sinabi ni Kristo na unahin natin ang kaharian ng Diyos? Why do Jesus wants us to prioritize God's kingdom in our lives? Bakit sinabi niya, seek ye first the kingdom of God? Bakit? Number 1 ho. Number 1, answer. Number 1. Because He knows what is best for us. Sino ho dito ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti sa sarili niya? Pas mo kamay. Alam niyo ho na mas mabuti sa akin na ito gawin ko. Wala, ako lang. Di ba? Sino ho dito nakakaalam kung ano yung pinakamabuti sa buhay niya? Ito ang pinakamabuting hakbang ko. Na sure tayo na hindi tayo magkakamali. Sure tayo na hindi tayo magkakamali. Sino po sa atin ang nakakaalam? Wala, di ba? Wala po. Walang magtatasan, walang hahabol. Alam natin na ang Diyos lang. Di ba? Kung bakit niya sinasabi na seek ye first the kingdom of God. Why? Because God knows what is best for you. God knows what is best for us. Alam niya kung ano yung dapat nating gawin. Alam niya kung dapat ba tayong mag-shortcut o dapat ba nating kunin yung long cut. Di ba? Hindi. Kailangan mo maranasan yung traffic para matuto ka. O sige anak, dahil masunurin ka, itong tahakin mong direksyon, shortcut to sa paglago. Di ba? Di ba? Amen po? Ganun eh. Because He knows what is best for us. That's why gusto ni Jesus na unahin natin yung kaharian ng Diyos. Dahil alam niya kung ano yung mas makakabuti sa atin. Naranasan po ba natin na bakit parang sinabi natin sa sarili na bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Parang ganun. Parang, bakit kaya ngayon ko lang to ginawa? Yung mga ganung regrets, no? Bakit ngayon lang ako nakinig sa pastor ko? Kay pastor ko, ang dami niyang sermon sa akin eh. Simula pagkabata. Bakit ngayon lang ako nakinig? Diba? Dumaan ako dun sa long cut. Kasi pinili ko makinig sa sarili kong laman. Diba? Amen po? So because He knows what is best for us. That's number 1. Number 2, because we do not know what is right in all things. So bakit gusto ni Kristo na unahin natin ang kaharian ng Diyos? Kasi hindi natin alam kung ano yung tama sa lahat ng bagay. Alam natin yung tama at mali. Pero minsan may mga desisyon tayo na mali na akala natin tama. Amen po? Di ba? May mga desisyon tayo na akala natin tama. Pero sa mata ng Panginoon, mali.
tataya ako sa loto para may pang-offering ako pag nanalo ako. Diba? Ano, common joke. Pero yun po yung simple as that. Yun yung pinakang example, di ba? Yung akala natin tama. Kasi tama naman yung hangarin. Same with Paul. Gusto nilang mag-mission sa Asia. Mabuti yun. Di ba ho? Mabuti yun. Yung hangarin nila Paul mag-mission sa Asia, pero nireveal ng Panginoon na hindi sila para doon. So sumunod sila. Hindi sila pumunta sa Asia. Di ba? Alam ng Panginoon kung ano yung tama sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon. Tayo hindi natin alam yung tama sa paningin ng Panginoon kahit tama sa atin. Minsan mali, pero tama sa atin. So that's number 2. Number 3 ho. So we can live righteously through His leading. So that we can live righteously through His leading. Para mamuhay po tayo ng matuwid sa pamamagitan ng pangunguna ni Kristo. Hindi yung tayo yung nangunguna. Nakalimutan ko yung verse eh. Meron ng verse na before us, He walketh before us. Meaning, siya yung naglalakad sa harap natin. Naglalakad siya sa harap natin. Susundan lang natin siya. So we can live righteously. Para mabuhay tayo ng tama, mabuhay tayo ng matuwid. So we must seek the kingdom of God first. Kasi hindi tayo perpekto eh. Hindi tayo perpektong tao. Lagi tayong nagkakamali. Lagi tayong kapos sa pag-iisip. Lagi tayong kapos sa pangunawa. Di ba ho? So we can live righteously through His leading. That's number 3. Number 4. So He can freely bless us. Matthew chapter 6:33. Basahin ho natin yung ating main text. Matthew chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom, and all these things shall, nakita nyo ho? Nakita nyo yung word na shall be added unto you. And all these things shall be added unto you. Ano yung all these things? Ano yung tinutukoy na these things? Pwede nyo pong basahin. Verse 25. Simula verse 25. Matthew 6:25. Basahin mo natin. Therefore, I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Verse 26, behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Verse 27, which of you, by taking thought, can add 1 cubit into his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, di silang tatrabaho. Neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon, in all his glory, alam naman po natin kung gaano kayaman si Solomon. Di ba? And yet, I say unto you that even Solomon, in all his glory, was not arrayed like one of these. Hindi niya may pantayan yung ganda ng lilies of the field na binihisa ng Panginoon. Diba? Verse 30 po. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? Verse 31. Therefore, take no thought saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? Therefore, take no thought saying, what shall we eat? Huwag natin isipin kung ano yung kakainin natin. Ano yung iinumin natin. Hindi sa huwag isipin. Huwag natin pag-alalahanan. Di ba? Huwag tayong mag-alala.
Huwag tayong mag-worry. Verse 31, verse 32, verse 32, for after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God, and all these things, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. These things, lahat from verse 25, lahat ng bagay na kailangan natin po. Lahat ng bagay na nag-aalala tayo, saan natin kukunin ng panggastos pang araw-araw, saan natin ang kukunin ng pangkain natin sa susunod na linggo. Ngayon, alam ko ho na mahirap. Naintindihan ko po yung hirap. Lalo na sa panahon ngayon. Kasi lumaki ako sa pamilya na puro bigay. Naiintindihan ko ho yung hirap. Ano sabi ng Panginoon? But seek ye, ano sabi niya? O sige, unahin mo, magtrabaho ka. Hindi ho, di ba? Sinabi sa verse 3, seek ye first the kingdom of God. Oh, alam ko, may pangangailangan ka sa verse 32. 6:32, for all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Alam ng Diyos Ama na meron tayong pangangailangan sa lahat ng bagay na ito. Di ba ho? Amen po? Alam ng Diyos Ama. Pero sinabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God. Unahin natin ang kaluwalhatian, ang kaharian ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall. Ayon ho sa dictionary ko, na ang pangalan ay Dina Jedida. Ibig sabihin ho ng shall, walang choice. Hindi pwedeng hindi. Obligated na mangyari. Hindi pwedeng hindi i-provide sa atin ng Panginoon. Amen po? And all these things shall be added unto you. Shall be added unto you. Hindi pwedeng hindi ibigay sa atin. But seek ye first the kingdom of God. Unahin natin ang kaharian niya. Ngayon, tinalakay ho natin una, ano ba yung kaharian niya? Pero bakit? Bakit hindi natin inuuna? Binasa ho natin yung mga salita. Bakit hindi inuuna? Sinagot natin yung mga tanong. Bakit hindi inuuna? Hindi natin siya pinagtitiwalaan. Tayo po, sarili natin ang makakasagot eh. Bakit hindi natin inuuna? Tanungin ho natin ang sarili natin, bakit hindi natin inuuna? Bakit hanggang ngayon nag-aalala tayo? Bakit hanggang ngayon duda tayo sa kapangyarihan ng Diyos? Samantalang pag tinanong ko, sino dito naniniwala na makapangyarihan ng Diyos? Lahat tayo magtataas ng kamay. Siyempre, naniniwala tayo. Pero bakit? Amen po. Bakit? And all these things shall be added unto you. Take, verse 34, take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Hayaan mong yung bukas ang mag-alala sa sarili niya. Hayaan mong yung bukas ang mag-alala sa sarili niya. Hindi po natin dapat alalahanin kung anong meron bukas, anong kakainin natin bukas, anong ipapaaral natin sa mga anak natin, saan tayo kukuha, mga anak nyo, wala pala akong anak. Diba? Saan tayo kukuha ng pang-tuition, saan po tayo kukuha ng pang-offering? Sa church. Saan po tayo kukuha ng pang-bayad sa lote? Nung Sunday, announcement, kulang po tayo ng 161,000. Nag-aalala tayo, saan tayo kukuha? Saan po tayo kukuha? Sagot. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness.
And all these things shall be added unto you. All these things, lahat ng pangangailangan ho ng simbahan natin matutugunan. Hindi po pwedeng hindi. Dahil pangako yan. So that is number 4. So God can freely bless us. Number 5 po. Upang sumakanya ang lahat ng kapurihan. Bakit? Bakit kailangan nating unahin ang kanyang kaharian? Number 5 answer. Upang sumakanya ang lahat ng kapurihan. Romans chapter 11 verse 36. Romans chapter 11 verse 36. For of him and through him and to him are all things. Ulitin ko po. For of him and through him and to him are all things. To whom be glory forever. Amen. Isa pang verse. Revelations chapter 4 verse 11. Revelations chapter 4 verse 11. Thou art worthy, O Lord. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Now take note po, sa chapter 6, verse 33 ng Matthew, sa chapter 6, makikita niyo ho na ang sinabi doon is, ang inisa-isa doon yung mga pangailangan ng tao. Di ba? Hindi luho. Hindi luho. Ang ibibigay sa atin ng Panginoon yung kailangan natin. Hindi luho. Bakit? Kasi yung pleasure hindi dapat sa atin. Yung pleasure dapat sa Panginoon. Kasi tayo nilikha niya for His own pleasure. Di ba? Nabasa natin sa Revelations chapter 4. Revelations chapter 4 verse 11. Verse 11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. For thou hast created all this for thy pleasure. For thy pleasure. Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Bakit natin kailangan unahin ang kaharian ng Panginoon? Dahil dapat. Dahil siya ay worthy. Dahil siya ang lumikha ng lahat ng bagay. At kung hindi dahil sa Kanya, walang nilikha. Amen po. Thou art worthy, O Lord. Dapat kang purihin. Dapat kang sambahin. Dapat kang paglingkuran. Sabi sa Revelations 4:11, di ba? Bakit kailangan nating unahin ang kaharian ng Panginoon? Dahil kailangan natin siyang paglingkuran. And all these things shall be added unto you, unto us. And all these things shall be added unto us. Hindi tayo maglilingkod po, hindi tayo pupunta sa simbahan, hindi tayo mag-i-involve sa ministry dahil alam natin na may pinangako sa atin. Hindi ho. Dahil kahit gawin natin yan, sinabi rin sa Bible na hindi nasasagot ang ating panalangin dahil sa laman ng ating puso. Meron po akong isang verse If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Ito po ay sa Psalms. Nakalimutan ko ng text. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me.
So kailangan nating hanapin. Kailangan nating mabuhay ng matuwid, ng naayon po sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kailangan ho natin siyang hanapin. Siya lamang po ang audience na kailangan natin. Amen po. Siya lang po ang audience na kailangan sumang-ayon sa ating existence. Siya lang ang audience na kailangan natin. Basahin po natin sa Romans ulit. Romans 14. Ako po makalimutan. Verse 18. Romans chapter 14, verse 18. For he that in these things serveth Christ is acceptable to God. Ano po yung sasabi ng these things? Righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. For he that in these things serveth Christ is acceptable to God. Kapag tayo ay acceptable sa Panginoon, tsaka lang ho natin makakamtan yung mga hinihingi natin. Hindi ibig sabihin nun na hindi tayo mahal ng Panginoon. Hindi ibig sabihin nun pababayaan niya tayo. Pero may mga bagay na wini-withhold. Dapat ibibigay ko na sa'yo kaso hindi ka sumunod eh. Diba? Sabi ko, maghugas ka muna ng pinggan para bigyan kita ng chocolate. Alas 5 kayo na pang tanghali yun. Kung kayo alas 5 na, o edi alas 6 mo na marireceive yung chocolate. Amen po. Parang ganun. Imbis na binigay na sa atin ng mas maaga, dahil na kung ano-ano pang ginawa natin, na-delay. Di ba ho? Hindi ibig sabihin pababayaan niya tayo, pero matututo tayo sa kapabayaan natin. Dapat matuto ho tayo. Dahil kung hindi tayo matututo, paulit-ulit lang ang mangyayari. So hindi natin pwedeng utakan ng Panginoon. Magcha-church ako ngayon para may blessing ako mamaya. Hindi ho natin kayang utakan si Kristo. Dahil malinaw na malinaw ho, dapat acceptable tayo or accepted tayo ng Panginoong Diyos. Okay po, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa yaman ng inyong salita. Salamat po Panginoon. Dahil ho kami ay inyong minamahal at kinaawaan Panginoon. Salamat po sa inyong anak na binigay niyo upang kami ay tubusin Panginoon sa pong mga kasalanan. Hindi po kami karapat-dapat Panginoon. Pero dahil po sa inyong awa Panginoon at sa inyong grace Panginoon, kami po ay natubos ng inyong banal na dugo. Maraming salamat po Panginoon. Dahil ipinakita niyo sa amin kung paano kami dapat mabuhay. Ipinakita niyo sa amin kung bakit namin ikaw hanapin. Kung bakit dapat namin ikaw hanapin at bakit dapat ka naming unahin, Panginoon. Hindi ho namin alam ang bukas at hindi ho namin alam ang laman ng natitirang mga taon na aming isa papamuhay, Panginoon. Pero alam po namin, Panginoon, na nandyan ka upang kami po ay gabayan at sa iyo lamang po kami nagtitiwala. At nawa po, Panginoon, sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos, ay matuto po kami, Panginoon, na iwan po ang dapat naming iwan at bitawan ang dapat naming bitawan upang kami ay malaya na maglingkod sa inyo, Panginoon, na hindi hati ang aming puso at isipan, Panginoon. Na kayo po ay mamuhay na naglilingkod sa iyo, Panginoon, na sa kabila ho ng aming paghihirap na nararanasan namin, Panginoon, ay nakakapaglingkod kami ng masaya. Dahil na meron po kaming joy or kaaliwan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga mabubuting bagay na aming nakakamtan, Panginoon. Ikaw po ay isang tunay at buhay na Diyos, Panginoon, na kahit kailanman ay hindi kayang pantayan ng kahit sinuman, Panginoon. Ang lahat pong ito ay aming pong samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. At ating pong tawagan ang ating pong Pastor Benji para po tayo pangunahan sa masiglang awitan. Amen. Amen. Awitin po natin The Rings sa Melody.
salamat po sa mensahe ng salita ng Diyos na nagpaalala muli sa atin. Oh, God knows what's best for us. Amen? There rings some melody on the first verse. In my heart there rings a melody. First verse. I have a song that Jesus did. It was sent from heaven above. There never was a sweeter melody. This May natin pong hilingin si Brother Yul para po pangunahan tayo sa ating offertory prayer. Tayo po'y manalangin. Dakilang Panginoon, muli po kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Tunay, Panginoon, na kayo po ay aming Diyos na kung saan ay nagtuturo at nagtutuwid ng aming mga mali. Salamat po, Panginoon, sa inyong presensya sa araw-araw sa aming buhay, na kayo po ang siya pong palaging nagpapaalala sa mga dapat naming gawain. At salamat, Panginoon, sa lahat ng inyong pong pagtulong po sa amin at pagkilo sa aming mga buhay. Dalangin po namin na patuloy kayong gumawa at ilagay niyo sa aming mga puso, Panginoon, na kayo lamang po ang aming pong tataas at kami po ay magpapakababa lagi sa inyong harapan. At naman pong gawin namin, Panginoon, ay wala kami magagawa kung hindi niyo po pahihintulutan ng katugumpayan mula sa inyo. Banal na Espiritu, kayo po ang siya pong patuloy na gumawa sa amin, sa bawat buhay namin, Panginoon. Alam namin kung hindi kayo kukilos, Banal na Espiritu, wala po kaming katagumpayan. Dahil kayo po ang nagbibigay ng katagumpayan sa amin. Maging sa aming mapagtuturo, wala po kami magagawa kung wala din po kayo sa amin. Kaya ang aming pagmamakaawa, palagayan niyo po kaming gabayan sa lahat ng inyong banal na gawain. Sa aming pong pagbibigayan, Panginoon, kayo po siya pong maluwalhati. Gamitin niyo po ang salaping ito sa inyong pong banal na gawain. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng mga pagkukulang. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen.
Amen. Announcement ho. Lahat po ng follow-up lang po sa lahat po ng nag-commit po para po sa ating nire-raise para po sa ating ministry sa preso. Sa mga preso po, ang nire-raise po ay 300. 300 cans ng sardines. So, ang nag-commit pa, ang accumulated lang po na commitment pa lang ay 200. Nasa 200 pa lang, Pastor? $150 pa lang po. So kung meron pa pong willing na magdagdag, please approach po si Ma'am Ethel na lang po. Si Ma'am Ethel na lang po. Paki-approach niyo na lang po si Ma'am Ethel kung meron po kayong, o si Pastor Benji, kung sino man po ang matagpuan ninyo. Ma'am Ethel or si Pastor Benji, para po sa commitment natin, kung gusto po nating magdagdag ng commitment para po dun sa mga sardinas na ibibigay sa mga preso. Napakagandang po yan, ministry, yung jail ministry. Okay, kasi nakakaroon sila na, kita nila na may hope, may pag-asa pa. Hindi porket nakakulong na wala ka ng pag-asa. Okay ho? Tama ho. Sige po, tayo po lahat ay magsitayo at tawagin po Sir Benji, ikaw na po mag-close sa atin sa ating panambahan. Additional pala po, pag-pray po natin ang safe travel ng ating pong pastor at ng kanyang asawa, Ma'am Donna. Sila po ay aalis ng 10. Ngayon. Ngayon. Ang dating po nila ay 11. Ang dating po nila ay 11. Tama po, 11, Pastor. Ang alam ko po ay ang procedure na huli kong nabalitaan ay kapag swinopte sila at negative, hindi na nilang kailangan magtuloy ng quarantine na 14 days. Or hindi ko po sure kung yun or after nila mag-quarantine na 7 days doon, pwede na silang i-transfer dito sa LGU para dito ituloy ang kanilang quarantine. So, ipag-pray po natin kung ano po ang best possible way na magagawa para maging safe po ang ating pong pastor at ang kanyang may bahay. Yun lang po, Pastor Benji. Let's pray po. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupurit nagpapasalamat po kami sa matagumpay na gawain sa gabing ito. Salamat po sa presensya po ng bawat isa. Higit sa lahat sa inyong presensya na nasa aming kalagitnaan. Batid po namin, Panginoon, ang inyong pong pagkilos sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming narinig. Lord God, ito po nawa ay maging paalala muli, hamon sa buhay ng bawat isa sa amin, na kami nga po, Panginoon, ay patuloy na magtiwala sa inyo at gawin ang iyong kalooban sa amin sa lahat ng bagay na aming ginagawa. Ikaw, Panginoon, ang maging sentro, Panginoon, hindi yung sinuman, hindi kung anuman, kundi walang iba, Panginoon, kaming mapapurihan, kundi ang iyong tanging pangalan. Lord God, tawad po sa aming mga pagkukulang at salamat po sa lingkod mong ginamit ngayong gabi at ang bawat naging kabahagi po sa panambahang ito, maging sa mga nasa kanya-kanyang tahanan. Dalangin ko po ang pagpapala mo patuloy igawad sa bawat isa at tugon sa pangangailangan, higit sa lahat sa mga kanya-kanyang hanap buhay. Kayo po ang patuloy na magpapaunlad, magpapala at lalong higit kalusugan ng bawat isa ang hiling at dalangin namin na panatilihin niyo po kaming malusog at malakas at higit sa lahat, spiritually, Panginoon, maging matatag kami, na lalo kaming umasa sa iyo, Panginoong kapangyarihan at maging kagamit-gamit kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay, saan man kami ninyo po dalhin, ay maging pagpapala po kami. Lord God, langin po namin na pagunahan mo kami sa aming paghiwa-hiwalay, maging aming mahal na pastor, Ma'am Donna, sa kanilang pagbiyahe, ang kaligtasan po na makarating po sila sa lugar na ito, sa Pilipinas, ng payapat ligtas, maging kanilang sinasakyang airplane po, Panginoon. At Lord God, hiling po namin ang kagalakan na siya po naming taglayin lagi sa buhay na ito at maging mapagpasalamatin kami sa anumang bagay na pinagkakaloob mo sa amin. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Follow up lang po. Ma'am, kailan po kailangan yung sa sardinas? By Friday ho. Alam niyo po? Ano po? Bukas po. Bukas. So, alam niyo po ba kung may idea kayo magkano isang lata? Ang isang lata is 17 or 18.
17 pesos po. So, 17.50. isang lata. Kung sino may kayang magdagdag, paki-contact na lang po si Ma'am Ethel o kaya po si Pastor Benji. Mas okay po kung hanggang bukas. Salamat po.